We have guests from Hawaii, si Brother Ernie, Sister Shirley, and they're planning to move here in Las Vegas. Nakabili sila ng bahay dyan sa may Southwest. Kapit-bahay mo sila, Brother John. Durham West, so kabilang community mo lang. Yung dulong bundok na yun sa kanila. And that's why they're here, para ayusin yung kanilang bahay. We have a series, attitudes that attract success. We borrowed the title from the book of Dr. Wayne Cordero. If you never heard him, he's the founder of the Calvary Church in Hawaii and the Pacific Rim University in Hawaii. And a very successful pastor because he had written a lot of books, and most of the books that he had written, I have them. And I had read them, especially Living on Empty Glass. I really like that. I keep on coming back on that book because sometimes if you are a leader and a pastor, sometimes you're preaching and living, but there's nothing there. Except you need to fill in by the Holy Spirit or the Word of God. And we borrowed the title, but we have the freedom to fill in what the Holy Spirit wants us to teach with you. So if you guys, fellow leaders in this church, want to get from this book any idea, you can bring it home later on. But my wife and I had discussed this topic, attitude is everything. I did not get it from there, but this is what the Lord, our God, wants us to hear this morning. Because I believe that lahat tayo may attitude, tama? Good attitude or bad attitude is either ano yung choice mo. Kung ano yung gusto mong attitude na ma-develop sa buhay mo. And I believe and I discover with the many years in the ministry that attitude it reflects not just the glory of God in life but as well as our individual life. Kung sino tayo, yung character natin, yung values natin, yung ethics po natin, na rolled into one. Because I believe, if you know me better, you will realize that meron akong bad attitude. My wife told me many times over, meron kang attitude na hindi maganda, Tart. Sabi ko, kaya nga mo ako pinakasalan kasi may pangit akong attitude. My point there is we're not perfect. My wife and I, meron din kaming attitude. My kids, they have attitude na, saan kaya nila nakuha? Parang gano'n, parang singitan ako, parang gano'n, binibiro ko siya palagi, nagbibiroan kami. Mga gano'n, hindi ko naman ugali yan, parang gano'n siya sabi ng asawa ko sa akin. O ganyan ba ugali mo? Hindi ko ugali yan mga gano'n, mga biruan na yung mag-asawa. Because our series is, about attitude. And my wife asked me about this word attitude. Sabi niya, di ba ang attitude ay yung parang, let's say you're struggling and your attitude would be, I'm not gonna stop here. I don't give up. Parang gano'n, So deeper, yung understanding ng asawa ko, or just like the woman with a problem with blood, ang attitude niya, sabi niya, if I step into faith by touching the hem of the garment of Jesus, sabi niya, I will be healed. That's the attitude of faith. That's the attitude of faith. And today, I will deal with you with this practical way of, about attitude. And hopefully, with the grace of God, you and I will bring home the point home that we will apply it in a daily basis kapag we will be dealt with attitude of other people. Because people will disappoint you. I will disappoint you. Your wife, your kids, co-workers will disappoint you. And what attitude are you going to bring or respond to these things? But before I'm gonna dive with you with the Word of God, I heard si Donna may masamang pakiramdam. Pagaling ka, Donna. Yung nanay din niya, yung pinagpipray natin, na sa Pilipinas, we heard, na yun nga, parang may cancer na yata. So, let's keep on praying, yung mami ni Donna na sa Pilipinas. So, let's bow down and pray to the Lord before we share the Word of God today. Father God in heaven, we ask the leading of the Holy Spirit to open our hearts so that the Word that we will be hearing today, Lord Jesus, will be planted and rooted in our heart. Lord, we ask you to light the way, illuminate, Lord Jesus, in every part of our hearts so that we will see who are we, Lord, in this topic today. In Jesus' name we pray. Amen. Attitude. Say with me, attitude. Attitude. Sabihin mo sa katabi mo, anong attitude mo meron? Anong attitude?
attitude. It's a big word actually, just like my wife said, not just, practical way. And a lot of times, sa ating buhay, iniiwasan ka ba ng tao? Bakit kaya? Why some people are avoiding you? Baka nga meron tayong negative vibes na dala. Meron tayong negative attitude na dala-dala. Why are not, parang magnet, hindi tayo parang magnet sa ibang tao. Lumalayo sila. Avoiding us. Kapag nakita nila tayo, umiiwas. Either way, lahat tayo may attitude. Nakaka-encourage ba yung attitude natin to other people or nakaka-discourage? Or are we reflecting the attitude of Christ-likeness to lead them to have a Savior just like us, or nagiging stumbling block yung attitude natin for them to know God or to know Christ more, or turn them away because of our bad attitude? Alam niyo, some people, because of my attitude, they don't wanna mingle with me anymore. Some people don't wanna come to church anymore because of my bad attitude. And I'm telling you guys, I already seek God's forgiveness. Kasi nga, may mga taong natalisod na rin sa akin because of bad attitude. That's my confession to you. Meaning, I have bad attitude. Meron akong bad attitude na ayaw ng asawa ko kadalasan. May bad attitude ako na hindi ko kayang labanan, hindi ko kayang tanggalin. Pero meron din naman akong magandang attitude. Isa yun, yung I don't really give up, the word of praise, give up. Hindi ako marunong mag-give up. How many times, this church almost, folded. How many times this church na mawawala ng budget, pero I never give up. I never give up. How many times I failed, I never give up. That's my good attitude in me. I don't stop. Just because I failed or mess up, or people run away from me or avoiding me, I don't stop. Why? Because I know who am I in the presence of God. Amen. Kilala ko yung sarili ko, mas kilala ko yung sarili ko kaysa ibang tao. Just like you guys. You know yourself than other people. So when people avoided you, move on. Move on. Move on. Sige lang. Kung ayaw nila, diwag. Mga gusto mo yan. That's a good attitude right there. That's a good attitude. Kung ayaw mo, wag mo. Di ba? Ayaw mo sa akin, di wag. Ba't ako magpupumilit? Kung ayaw mo sa akin. Hindi ko kakulangan. Kundi ano yung kasabihan? It's not my loss. Di ba? It's yours. Ayaw mo sa akin, di wag. Oh. Di ba? Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Kaya practical itong lesson natin ngayon. Kasi you can apply it on a daily basis. Can you put number 1, Sister Maya, kapatid na Maya, number 1, na gusto kong dalhin, your attitude matters most than your aptitude. Matalino ka nga, mayabang ka naman. Mayaman ka nga, matakubre ka naman. Nakapagtapos ka nga ng kolehiyo, minamatanga mo naman ng mga magsasakaw, Matalino ka nga, you discover things, invented things. Ayaw mo naman, kawakan. Ayaw mo naman makipaghalubilo sa mga malilit na tao. Attitude. Your attitude matters most. Even into God. Attitude. Even when you are promoted, sometimes not because you are the most talented person in the working place. It's because of your attitude. Magaling kang makisama sa kapwa mo trabador. Hindi mo sila minamata kapag nagkamasil sila. Hindi mo sila minamaliit dahil ikaw palagi ang honorable mention, no? Attitude. Kaya, attitude. Ano kaya attitude ko sa trabaho ko? Ano kaya attitude ko sa kapwa ko tao? Alam niyo, in the working place, attitude, importante yan. I believe that. Team player ka ba sa trabaho? Do you respect and honor your coworker or supervisor o sa mga taong mas mga nililid mo? How about in the church? Do you respect and honor your pastors and leaders?
or kapwa mananampalataya? How about in the family? Ano po? Do you love one another in the family? Do you acknowledge mistakes? Ano po? Or sabi nga natin, accommodating yung shortcomings ng bawat isa sa pamilya. Alam niyo, sa kalsada, bilang Uber driver, ano po? Alam niyo kasi attitude contagious ito eh. Ito napansin ko as an Uber driver, kapag rush hour, yung paglabas namin sa staging area, kapag may nagpusinang isa, nagpupusina lahat. Nagtataka ako eh. If you honk your horn, everyone will honk the horn. It's like, what's going on? Say hi daw. It's like, why? What's wrong? You know, parang, what's going on? Kapag bumisina yung trailer, papasok sa paradahan nila, ng malakas, nagpupusina lahat ng Uber driver. Sabi ko, bakit kailangan ipusina sila? And you realize that if one honk a horn, it's contagious. The same thing with attitude. If my attitude as a leader in this church, if I will smile, then the whole congregation will always smile. If my attitude, if I have a new member or a new guest or visitor, and I go and handshake with that, then everybody else will go and handshake with that guest and visitor. Why? Because that's the attitude of the leader. But if my attitude, meron akong indifference sa mga taong hindi ko kilala o pangit ang tingin sa akin, then the whole congregation will follow my leading. You see? It's contagious. It's contagious. Tinanong sa akin ni Brother Ernie Biyernes, dinala ko sila dito sa kapilya nung Biyernes, Brother Ernie, Tinanong niya sa akin, Pastor Del Randy, di ba ayaw mo ng kambing? Sabi niya sa akin Alam niya, ayaw ko ng kambing nung saway ako Sabi ko, hindi. Sabi ko, nung nag-camping tayo sa Layay, sabi ko, nagkatay tayo ng kambing. That's the first time na nakatikim ako ng karne ng kambing. First time. Masarap pala. Kaya minsan nagluluto ko ng kambing dito Pero mahal ng kambing ngayon. Kaya kung gusto niyong bumili at paluto sa akin, okay lang. Pero mahal na ngayon. It's contagious. Lahat ng members sa Hawaii kumakain ng kambing. Kami lang mag-asawa, hindi. So, contagious. Contagious. You see? What's your attitude? What's your attitude? You know, mas alam ko mas malalim, just like what Mai said about, not just about practical way. It's also an attitude of faith, my wife said. Just like the woman. And so your mindset would be, kapag sinabi ko sa inyo kayo na, ayaw sa'yo, di wag mo, that's supposedly our mindset. Parang, kung ayaw mo, sige lang. Mabubuhay pa rin naman ako, kahit ayaw mo sa akin. So if you want to feel better, think better. Can you say amen to that? Kapag gusto mong maayos ang pakiramdam mo the whole day, mag-isip ka ng mabubuti, just like, our chapter later on, verses there. And so, alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, in a way that we are sometimes have bad attitude or good attitude, it's your choice. Paggising mo ng umaga, it's your choice. Anong dadalhin mong attitude? I don't know, or let me put it this way. How about seasons of life? How about financial aspect of life? Meron tayong pinagdadaanan, your attitude should be, malalagpasan ko din ito. Alam ko mahirap ito, malalagpasan ko rin ito. Financial, malalagpasan ito, yayaman din ako. Wala kang bahay ngayon, magkakabahay din ako. Alam niyo, kapag nakakita ko ng mga nag-drive na Uber na mga naka-Tesla, kaya kasama si Pastor, sabi ko, Lord, magkakaroon din ako niyan, Lord. Every time, makakita ko ng Uber driver na Tesla, sabi ko, Lord, magkakaroon din ako niyan. Every time, hindi ito. Basta naisip ko yung utang ko, sabi ko, Lord, I'm debt free. I declare it, sabi ko, I'm debt free. Pag nakaramdam ako ng hirap sa buhay, sabi ko, Lord, yayaman din ako. I declare that. That's the attitude of faith that I'm expressing before God. Alam niyo, kapag walang pera ang wallet ko, Lord, mapupuno ang wallet ko ngayon. Bibigyan ako ng mga pasahero ko ng tip na cash. Kahit walang ibigay, Lord, thank you pa rin. May pasahero ko ng Biyernes, Italian. Hirap intindihin Ang hirap mag-English, Italian. Ilocano ako. Hindi kami magkaintindihan. Kasi Ilocano, Italian, hindi talaga magkaintindihan Pag nag-English kami, lalo kami hindi nagkaintindihan. Sabi ko, walang Diyo Alam niyo, ginawa niya? Binigyan na lang niya ako ng $20 para manahimik ako. Sabi niya, here, $20. Siguro, inisip niya, humiya ako ng pera. $20. Yun, tumahimik na ako.
Sabi ko, naintindihan niya pala sinasabi ko. Sabi ko, Lord, thank you. You see, attitude. Pag minata ka ng tao, attitude, what is your response? Ano po? Or how? Kapag may pangit silang sinasabi or ginagawa sa'yo. Attitude. Number 2 is this. Can you put, Sister Amaya? Number 2 is change your attitude and you can change your life forever. You want to change your life forever? Baguhin mo ang ugali mo. The world will change, but it will start from you. Your family will change, but it will start from you. This church will change, but it will start from us, leaders in this church. In other words, I can change my destiny, the direction of my life, the direction of my family, according to the attitude that I have right now. Kung anong ugali ko, meron ako ngayon. Alam niyo, I believe, there's a profound power in your attitude, para maging successful ka o maging tulungan mo ibang tao na maging successful. Everything that you value in life, your kids, your wife, your business, pinagkakitaan mo, magsisimula sa maliit na bahagi ng pagbabago ng ating buhay. How we respond, how we say word, facial expressions, ako, makikita nyo sa akin sa mukha ko palagi. Hindi ko may tatago kung naasar ako sa inyo. Makikita mo sa mukha ko. Hindi ko kayang itago kasi palagi ako nakangiti. So pag nagbago yung mukha ko, alam ng asawa ko, naasar ka, no? Sabi ko, hindi. Nasa mukha mo Hindi nga hindi kita ko sa mukha mo, hindi nga. But even us, meron tayong maliliit na mannerism na makikita na hindi tayo masaya sa mga nangyayari. Someone said, the way you respond, will determine a better outcome or worse outcome, na maka-apekto sa performance ng mga tao sa paligid mo. And so, based pala talaga, yung tinatawag nating response. So, let's say someone said something about you or behind your back. The attitude there is automatically, alam mo naman kung sino siya. That's the attitude, right? Magkano tayo parang, teka muna, mas mayaman kaya ako sa kanya. Parang gano'n, no? Ang sapatos nga niya, binibili lang niya sa amin. Diba? Attitude. Kasi akala mo nagyayabang. Goodwill lang. Ako, sa Burlington hindi lang sa Burlington, doon ako sa 70%, hindi lang sa discount na pupunta pa ako doon sa mas discount. According to a recent survey, 84% ng mga seller or store, supermarket, babalik sila kapag maganda yung ipinakita ng customer service or yung tinatawag nating cashier o yung mga tumutulong sa kanila doon sa paghahanap ng isang brand na hinahanap nila. 84% babalik sila. Ganun din sa church, sa local church. Babalik ang isang bisita, babalik ang isang kaibigan by the determination of our attitude towards them. Kapag may guest tayo, may bisita tayo, sabi nila 84% babalik ito kapag paano tayo magpakita ng ugali. Nung dumating si Donna, nagulat ako, saan galing daw? Anong gano'n, or parang sina Gemma, yan, family, nakita nila yung promotion natin dati sa Facebook, yung binabayaran natin dati ng $60 every month para i-promote yung church. Nakita nila yung church sa Facebook, dumating sila bigla. Of course, nag-reach out nila. And then, or yung dalawang Vietnamese natin, natandaan yung dalawa? Si Harry at saka si Tiffany. Through Facebook. In-invite nga kami mag-dinner Kaya lang, napunta sa networking. Sabi ko, kaya pala pumunta sila. Gusto nila i-network yung church. Sabi ko, hindi pwede yan. Hindi pwedeng galawin ng pera ng Diyos, hindi sa amin. Parang gano'n, so hindi na natin sila nakita pa. Yung mga gano'n, babalik at babalik kung ika nga natin maganda yung papakita natin ugali. Or let me put it in a practical way, more,
I believe, not just a divine destiny for us to receive blessing and be a blessing to other people, or yung tinatawag natin maging channel tayo ng blessing. But I believe, here, the number 2 said, if I want my destiny to be changed, then it will start from me. It will start from me. And Apostle Paul put a lot of things there, and he said, meditate on these things. Meditate on these things. Hindi ko na babasahin, kung napakarami niyang nilagay dyan. Para mabago yung attitude natin. Halimbawa, may nakita ko isang tao na nagpapakita sa akin ng pangit attitude. Minsan nababanggit ko ito kay Lucas. Sabi ko, Lucas, you're acting again. You are misbehaving. Your attitude, I don't like it. Ganun na siya sabi ko kay Lucas. Tapos nagtitinginan kami. Wala siyang sinasabi, nakatingin lang. Sabi ko, naintindihan niya kaya ang sin-explain ko sa kanya. And then lalapit siya, sabi niya, sorry dad, I'm misbehaving. Sorry dad, my attitude is not right. So, ibig sabihin, naintindihan niya, na yung mga nasabi kong hindi maganda. And I'm letting you know right now that, let me repeat what I said a while ago, that even me, while I was saying those things to Lucas, I'm learning it to myself that even me, I'm misbehaving as well. You see, I have bad attitudes as well. The way he's learning, I'm learning as well when I said those words to Lucas. And that's the attitude that I need to develop as well, na kailangan ma-overcome ko din ang mga bagay-bagay na hindi maganda. Kasi nga, if I want to change my destiny, let me go back to what I said. Marami akong utang, but I keep on declaring every day na sabi ko, Lord, I'm debt-free. Minsan, sinasabi ko din, Lord, I invoke the name of Jesus over the life of Lucas, over the life of Lucille, over the life of the church, over my life. Lord, I invoke your name over me, that the curse in my life, Lord, kung may nag-curse man sa akin in the past, will be gone. That's the attitude that I'm stepping in faith every day. One of the things that helped me develop during January series about prayer, yung series po natin this year, nasimulan natin about prayer, one of the things that helped me develop yung deeper prayer life. Nakatulong sa akin yung series natin noong January, about prayer. Hindi lang sa prayer life, even the Word of God, hindi ako lalabas na hindi ako magme-meditate every day. Not only that, I confess to you, hindi ko sana sabihin to, dinagdag ko ng fasting twice a week. Nagpa-fasting ako between 4 p.m. up to 10 p.m. Without water, without food. Kahit nagdadrive ako at nagbubuhat ng malakas, mabibigat ng maleta, sabi ko, Lord, ang dami kong dalang pagkain pero hindi ko titikman hanggat di ko natatapos ang fasting na ito. Kasi may mga pinagpapastingan ako. May mga hinihiling ako sa Diyos. Nasa number 5 na ako, sabi ko, Lord, 21 times na magpapasting ako, sabi ko, Lord, kasi may hinihiling ako sa Diyos. Why 21 times? Remember the prayer of David? Daniel? God answered the prayer, but the king of Syria, sabi niya, hinarangan niya, but the influence behind that was the angel of wickedness. Although God answered the prayer immediately, but it took 21 days bago makarating yung answer ng prayer. So sabi ko, Lord, I will fast ng 21 times. Hindi 21 days kasi hindi ko kaya yun. Pero sabi ko, Lord, 21 times. Naka-4 na ako. Sabi ko, Lord, 17 times more. Yun ang nakatulong sa akin, yung series po natin ng buwan ng January when it comes to prayer. Nakatulong talaga sa akin when it comes to prayer, when it comes to the Word of God, when it comes to fasting. That's the attitude that I'm developing spiritually right now. It's all about attitude. Number 3 that I want to share with you is this. Your attitude affects every relationships around you. Alam nyo ba, ulitin ko, bakit tayo iniiwasan ng tao minsan? Attitude. Why people are avoiding us? Because of our attitude. Why people stop following us? Attitude. Why people stop supporting us? Attitude. Attitude. Napaka-importante mga kapatid sa panampalataya. I don't mean to degrade anybody or anyone in this church and those who are watching at home. I believe that for all have seen and fall short of the glory of God. Meaning, we are not perfect. We are sinning every day.
We are making mistake every day. We're messing up. As Paul said, all, ano po, lahat. No exemption, including me, including you, including pastors. No exemption. We are not at par with the holiness of God or His righteousness. You see, attitude can be our downfall or our way up to become a very successful person, individual, or a pastor, or a leader. Way natin yan para ma-promote tayo. Way natin yan para i-bless tayo ni Lord. Way natin yan para buksan ni Lord ang mga durungawan ng langit. Way natin yan para magkaroon tayo ng breakthroughs sa buhay natin. Way natin yan para magkaroon tayo ng financial blessing sa buhay natin. Or maging downfall din natin that we will be destroyed in the end. For instance, example, a pastor's attitude, will make a break a congregation, kapag ang pastor ay arrogante, maniwala kay Sende, I've been in the ministry for 30 years now, 31 years to be exact, will break or make a congregation. Kapag ang pastor ay arrogante, mayabang, it's either he will lead the church to the promised land or in the wilderness for 40 years. Or he's a humble servant of God at hindi siya arrogante and the church will grow and multiply. It's either way. Nasa leader yan. Kung ano yung gusto niyang ipalasak sa komunikasyon. In the working place, let me apply to those who are working in the corporate world or sa inyong trabaho ngayon. Are you cooperative? Team player ka ba sa kapwa mo worker? Or you keep on criticizing them? Or you are you always correcting them, or wala kang respeto sa kapwa mo. Just like what I said, most on practical, medyo masakit, mabigat, pero lahat tayo damay-damay dito. Are you a team player? Are you contributing to the success of your company? Na in return, doon ka sumasahod? Or you go around at sinasabi, pambihira naman itong boss natin, pambihira naman itong supervisor natin, pambihira ng may-ari na ito. Nakalimutan mo, you are cursing your company na baka pwedeng kibagsak na ito at mawalan ka pa ng trabaho. You see? Why don't you pray for your leader? That's the attitude of prayer there and hope. Attitude of a godly believer. Pag-pray mo yung company, pag-pray mo yung boss mo, pag-pray mo yung supervisor mo, pag-pray mo yung kapwa mo na baka sakaan gamitin ka ng Lord to illuminate them para magkaroon sila ng paliwanagan. My point here is one and the same. Your attitude, either bad or good, ay contagious yan. Kapag nagsimula ka ng chismis sa trabaho, di mo alam, pinagkichismisan ka rin nila. Manahimik ka na. Tama? Manahimik ka na. Lumayo ka na lang. Run away from them. Once they start chismisizing other people, run away. Kasi ikaw din pinag-uusapan kanila sa likod mo. It affects everyone. My relationship with my wife, my relationship with my kids, my relationship with my fellow pastors here. If let's say, if I keep on criticizing John, Willie, and Melchor in this church, pambira si pastor, wala na ginawa, di mag-criticize sa amin, no? Lipat na lang kami ng church. Or if I, criticize, or let's say, your kids, your grandkids in the church, when they're running around, at sasabihin ko sa iyo, yung mga apo nyo, dali nyo naman sa sasabihin mo, huwag na nga tayo doon, si pastor ganito. No, I let them run away, I don't care. Si Kristo nga, sabi niya, come. Diba? Come, bring the kids. Bring the kids with me. I wanna bless them. So here, ang prayer ko, Lord, alam ko, nakikita ko yung mga batang ito, pero balang araw, Lord, sabi ko, magkakaroon kami ng malaking kapilya, na may room na yung mga bata, may sariling room mga kabataan, may meeting room, may fellowship room, sabi ko, may kitchen, pwedeng tulugan, sabi ko, Lord, ibigyan mo kami dyan. Sabi ni Brother Ernie sa akin nung Friday, Pastor, ilang acre ba ang gusto niyong bilhin? Sabi ko, 2 acres. Ang laki pala, sabi niya, ang laki pala. Mag-down ka na. Sabi ko, mag-down ka na. Nagbigay na nga pala siya, mga kapatid. Naghulog na siya sa alkansya natin. Sabi ko, 2 acres, ang laki pala, Pastor. 2 acres ang pangarap namin. That's the attitude of faith that I have. You see, when people ask me about vision of this church, I gave them the very big vision because I have a very big God.
That's my attitude of faith. That's my attitude of faith. You see, a lot of people will, avoid us or avoid you. People will start talking behind your back, but your attitude will be just like, I don't care. Pasok dito, labas doon, I don't care. Sabihin nila ang sabihin nila, wala akong pakialam. That's my attitude of my attitude. Ito ako eh. Mababago po ko, mababago natin. Pero in a positive way. Can you say amen to that? Amen. In a positive way. Again, mga kapatid sa panampalataya, may kanya-kanya tayong attitude based on our pinanggalingang lugar, based kung paano tayo pinalaki ng magulang natin, ano yung nakita natin sa magulang natin, kultura-wise, ano po tayo mga Pilipino. Sabi sa akin ng mga pasero ko, sabi niya, one thing that I like about you Filipinos, sabi niya, sabi ko, what's that? Sabi niya, you guys are always smiling and laughing. Sabi ko, oo nga. Sabi ko, alam mo ba, nung bumagyo ng undoy sa Pilipinas, sabi ko, ang daming namatay. Sabi ko, pero yung mga tao sa Marikina, naglalanguyan sa ilog. Sabi ko, at nagtatawanan pa, nagkakaway sa helicopter. Sabi niya, nakatawa sila lahat. Sabi niya, oo nga, napansin ko yun. Sabi ko, saan mo nakita yan? Paano mo nalaman yan? Sabi ko, oo, asawa ko Pilipino. Kaya. Sabi niya, I like adobo. I like pansit, I like lumpia, sabi niya. Sabi ko, how about balot? Sabi niya, oh, I like balot too. Sabi niya, sup-sup. Sabi niya, sup-sup. Sabi niya, oh, you know sup-sup, yeah, you put the asin. Sabi ko, the salt and sup-sup. Alam niya. You see? Attitude, ano? Attitude. Kaya minsan, sinasabi natin, huwag kang uma-attitude dyan. Ano ibig sabihin nyo? Huwag kang mag-inarte. Makarating ka lang ng Amerika, nag-iinarte ka na. Sabi, parang yun ang ibig nilang sabihin. You see? Dapat meron tayong meekness and humility. So, I believe, let's start with this year, sa ating buhay. Let's start with our kids, with our loved ones, spouses, na trabaho natin. Dapat makita nila yung Christ-likeness sa atin. That's, I believe, attitude na kailangan makita sa atin every day. Amen? Amen. Attitude. Ulitin ko, may mga tao umiwas na sa akin, maniwala kayo sa akin. For 31 years in the ministry, yeah. Pero I learned in hardest way na hindi mo pala ending, hindi ka matayan. Totoo, masasaktan sila, pero that's not the end. That's not the end. My attitude would be, yes, Lord. Well, hindi ko man sila kasama na ngayon, pero naniniwala ako na mas marami kang ipapalit. That's the attitude of faith. Kailangan natin sa pamuhay everyday. Amen? Are you struggling financially? Yes, Lord. Kaya ulitin ko, yayaman din kami. Tayo. Are you struggling right now? Yes, Lord. Yeah. Even me, I'm struggling. Bakala nyo na mayaman si Pastor, no? Hindi. Pero attitude, don't give up. That's the attitude of faith there. Maraming nawalan. That's the attitude of faith. Yes, Lord. Wala, pero kakaroon din kami. Attitude. Sabi ng kapitbahay namin, nasa Amerika kayo, hindi nyo man lang mapagawa ang bahay nyo. May bahay kami, lakas ng lalaki ng butas eh. Umuwi si Lucille, isang gabi lang sila dun kasi nakikita nilang Jupiter sa langit, sa bumigay sila. Nakikita nila ang Uranus sa Saturn sa laki ng butas ng bubong Binukbang sila ng labok. Kinagat sila ng maraming lamok Sabi na ang kapatid ko, pagawa mo naman. Sabi ko, bakit? Ang lalaki ng butas Alam niyo sabi ko, darating din tayo dyan. Hindi pa ngayon, sabi ko, pero darating tayo dyan. Hindi ko sinabi kung kailan, pero sinabi ko, darating din tayo dyan. 3 years from now, 5 years from now, hindi ko alam. Pero darating din tayo dyan. You see, that's the attitude that we need to have every day. Amen? Di ka na-promote, nagpasan ka? Next year ako, lalagpasan kita. Ako ang magiging boss mo. That's the attitude. That's the attitude.
That's the attitude. Nung nagtrabaho ako, let me conclude this one, nagtrabaho ako dun sa assisted living, inuutos-utusan ako. Kasi bago ako eh. Yung mga kasama ko, nagkisigarilyo sa likod. Grabe! Sabi niya, pag tumunog yung, ano ba yung tawag nila, yung parang beeper. Pager, sabi niya, tatawagan na nila yung radyo. Randy, can you get room to? Sabi, takbo ako, grabe! Basta ang gili-gili ko, pati lahat. Sabi ko, grabe mga tuwa, inalila nila ako. Kahit nung nagtrabaho ako sa Ross ng part-time, sugat-sugat ang kamay ko. Kasi inalila nila ako, umiiyak ako. Hindi, wala na yun. Inalila nila ako, but may attitude, sabi ko, dito lang gagaling, ibabayad namin sa apartment eh. Ito matindi. After 6 months, aba, naging employee of the month ako, parang ikaw, brother Fred. Nagulat sila. Sabi ko, employee of the month, kararating ko lang, wala pang isang taon na. Matindi. Naging employee of the year pa ako. Sa Uber ngayon, 4 na beses na kong na-recognize bilang top driver in America. Wala man lang benefits na pera. Puro, thank you, Randy. Top driver in America. At my attitude, again, dito nang gagaling Lord ng blessing mo. That's my attitude. Perspective. Amen? So are you blessed today? Attitude is everything, I'm telling you. You want to be promoted? Attitude. You want to receive blessing from the Lord? Attitude. You want people to follow you and listen to you? Attitude. You want people to support your ministry and vision? Attitude. 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 Amen? Palakpakan natin ang Diyos natin.